Pilipinas, lahat tayo bida. Walang grupo. Walang grupo. Yung FGF, ano lang yan? Yan lang yung umbrella na mag-unite ng lahat ba? No? Hindi tayo kailangan magsapawan. We have one objective. That's why, sabi ko nga lahat ng differences itapon natin eh. We only have one objective. We should pursue only one objective. Discard kung ano man yung pinag-aawayan. Kagaya niya sa mga kapatid natin na MNLF, MILF. Pwede ba? Kalimutan na muna yung away. Wala, away-away. Mamanahin lahat ng apon nyo yan eh. Ng kalaban ninyo eh. Pwede ba tumayo muna tayo? Ayusin natin Pilipinas. AFP, pwede ba? Wala na yung mga banat nyo yung apolitical. We will defend the Constitution. We will uphold the Constitution. Lintik, naubos yung pera. Hindi kayo Magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man tayong sulok ng mundo. Mag-ingat po tayo lagi sa ating ginagawa araw-araw. Ito ang mga mainit na reaksyon sa ating bansang Pilipinas. Lalong painit ito ngayon. Panoorin natin si Pinoy Survivor, ay talagang maganda ito ang kanyang mga reaksyon. Makalaw eh. Tapos ngayon, pinapanalangan ng mga tao, sumali kayo. Bago ang iniisipan ninyo posisyon eh. Putang ina yan. Tama. Ano na nangyari sa courage, integrity, loyalty? Ano nangyari sa honor system? Tapos kayo mga retired na, pati ako bibirahin nyo. Ayop kayo. Magagaling kayo. Baka pati kayo madamay eh. Ay nga mga kababayan, no, si Pinoy Survivor ay talagang para siya sa bayan. Kaya lang mayroon ding mga bumabatikos sa kanya, mga kababayan. Kaya nga ito si Pinoy Survivor ay nanggigigil dito sa nang batikos sa kanya. Ang hangarin lang naman sana ito ni Pinoy Survivor ay gustong maayos ang ating bansang Pilipinas nga lugmok na sa korupsyon ngayon. Kaya nanggigigil si Pinoy Survivor. Tuloy-tuloy natin panoorin mga kababayan. Pagka nagkaroon ng National Task Force to End Graft and Corruption, madadamay kayo talaga. Ayun. Balikan kayo eh. Tama. Kaya kayo maingay ngayon para sa administration. Nakikinabang kayo eh. Tangina niya. Magkaalaman tayo. Withdraw the line. Hati natin. Ako, nabuking tuloy kayo. Yung nakinabang dyan, ha? Nabubuking tuloy kayo ni Captain Dado. Dapat manahimik na lang kayo kung kayo ay nakinabang sa administrasyon ngayon. Manahimik na lang. Huwag niya pakialaman nga gusto lang may ayos ang ating bansang Pilipinas nga hirap na ngayon. Hati na natin. Doon kayo sa tama o doon kayo sa mali. Tama. Laban niyo yung mali. Ayun. Magharapan tayo in battlefield. Ayun. Yun yung sa akin. Sa inyo magbubusan tayo, di pwede dito yung bruskuhan. Di pwede dito yung huwag kayo mag-brusko-brusko, ha? Sasabihin nyo, babalik ta rin nyo pa, ako pa yung maingay. Tama. Ako pa yung hindi. Sinasabi ko yung sentimiento ng mga tao, ng mga kababayan. Babanatan nyo ako. Tapos tignan nyo yung sarili ninyo. Ganun talaga kapag sikat na nga isang vlogger ay babanatan, di ba? Pero ayos lang yan, Captain Dado, nga binabanatan ka, mas lalo kang sumikat. O, di ba? Malay natin sa 2028, tatakbo kang senador. Panalo si Captain Dado, isa na rin ako. Ngayon, kampanya ko si Captain Dado. Mas lalong pinapasikat niya si Captain Dado. Yun. Kaya nanggigigil tuloy si Captain Dado dito sa mga taong pakialamiro dyan sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang. Diba? Ilan yung ninakaw nyo?
Alam naman yan natin lahat eh. Sino nakinabang yan? Ayun, sino na kinabang sa inyo dyan? Mga sir, sino na kinabang? Ayun, ha? Kahit gasolina lang eh. Libre-libre yung gasolina kayo. Ayuda-ayuda. Kahit golf set eh. Golf set. Libre. Taong bayan. Yan ang gusto ko kay Captain Dado nga ay talagang nilabas niya ang tapang. Mayroon talaga siyang payag. Ito dapat ang maglingkod sa ating bayan dahil palaban talaga. At ayaw niya sa corruption. Kaya nga ngayon, nagpakita siya nga ipagtanggol niya ang bayan at mga mamamayan. Bayan yan eh. Di ba? Pera ng taong bayan yan. Tama. MOE. Kaya nga, hinay-hinay kayo ha. Pare puta, yung style ninyo, style nung Malacanang eh. Pati ni Tambe. Babanatan ninyo. Yan. 125 million, 125 puta, bilyon na ninana. Ayun, sino kaya itong si Tamba nga ano ni Captain Dado, no? Tamba, ayun, makinig ka Tamba. Banat-banat ka, 125 million. Pero sa inyo, billion, ha? Ako nyo? Doon tayo sa tama. Tama. Lakpakan natin. Hindi pwede yung bibirayin yung nagre-reklamo, simple lang hinihingi, accountability. Accountability. Billion yung pera. Nasaan na? Titirahin nyo yung mga nagre-reklamo tapos nun eh. Paano? Grabe, trillion, mga kababayan. Ang trillion kung binigay sa mga Pilipino, million, di ba? Siguro walang naghihirap sa mga Pilipino. Ginto, okay kayo? Sangayon kayo ron? Ha? Sangayon kayo? Uy, mayroon pa palang ginto, ha? Ibininta ang ginto. Grabe, no? Na nawawala yung PhilHealth, yung pera. Sangayon kayo, meron loan debtor na nanalo sa loto. Na yung 1.7 billion last year hanggang ngayon hindi pa na-explika. Sangayon kayo, yung flood control project, walang bakal. Puta na mga dispalinghado, mga utak ninyo. Tinatama lang namin yung mali. At gusto namin itama. At hindi na pwede palakpasin. Hindi na pwede. Wala talagang namumuno ngayon sa gobyerno natin, no? Wala, bingi-bigian. Bulag ba? Bulag, bingi. Walang pakialam kung ano nangyayari na sa ating bansang Pilipinas ngayon. Hirap na talaga. Grabe ito. Walang pakialam basta ang sariling interes lang nila talaga ang kanilang tinutupad. Okay. Yung kumaba eh. Yung kumaba. Sabi na... Relax lang, Kap. Huwag kang masyado, baka ma-high blood tayo, wala natin panglaban. Ikaw pa naman inasahan sa taong bayan ngayon nakipaglaban sa ating bansang Pilipinas. Ang aming manok. Sabi ng aming puting manok. Si Lieutenant General Panadero. Sabi ni Trump, no, sa ngayon kay Trump, hindi niya susuportahan ang military junta. O yan na ha. Sabi ni... Ayun, nagsalita na si Trump ha. Hindi niya suportahan ang mga military ha. Yung mga hindi magandang ginagawa. Hindi niya susuportahan ang military junta. Kaya kayong mga naguhuntahan na magkaroon ng military junta, isip-isip mo na. Isip-isip. Ito galing diretso sa kanya. Huwag kayo maghunta-hunta. Si Cap Dado, mayroong puting manok. Kung si Maharlika, may puting ahas. Si Captain Dado, may puting manok. Di ba? Iwan. Hindi niya susuportahan ang military junta. Hunta-hunta dyan.
O Makinig kayo dyan. Paano? Talagang konstitusyon yun. Kung sino yung susunod, hindi pwede si BBM, tanggal, si Inday Sara. Yun yun. Kaya wag nyo isipin, Inday Sara is just a glorified head of state, glorified leader, glorified administrator. Tapos kayo nagpapatakbo sa likod ni Inday. Hindi kami papayag doon. Hindi kami papayag, ha? Kaya yun, tandaan nyo, hindi kami papayag. Kaya manunod muna kami. Kasi takutan tayo, takutan tayo. Ayaw namin ng hunta. Pag nagising tayo na may hunta, alam nyo kaya ayaw ko. Sabi ko kay ano yan eh. Sabi ko yan eh. Colonel Mitran. Sir, hindi pwede hunta. I'm sorry, sir, with all due respect, hindi pwede hunta. Kasi pagka-hunta, babalik lang tayo sa dati. Ang armed forces, hindi prepared yan to run a country. Pwede pa, it's prepared to run an armed forces. Dalin mo nga ang isa dyan. Dalin mo sa isang departamento, Secretary of Defense, nagkakamali pa eh. Buhaw-buhaw pa eh. Dalhin mo dyan ang isa. Gawin mong ano, COVID. Lagay mo sa COVID. Nagkakamali pa eh. O, isa pagkakamali. Example, ipipilit yung motor. Magkaroon ng barrier na ganyan. Driver at saka yung back rider, may barrier na ganyan. Magkasawa. Sa gabi, magkasama. O di ba mali? They are prepared and trained with so many years of experience, yan ang totoo, to run an institution, the armed forces. Pero kuhanin mo yan at gawin mong junta, leaders, lagay mo dyan, di pwede. Magkamali yan. Ano sagot niya sa economy? Ano sagot niyan sa foreign policy? Ano sagot niyan kung saan ano pa? Ha? Sorry, pero mga kabagang hindi prepared. Okay. Yun lang yun. If you're prepared for that, you can. Pero against the Constitution eh. Civilian authority over the military. So, ano yung technicality? Civil-military junta. Ay pagka ganon, parang diniktahan ninyo. Okay guys, hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Ito lang ang ating maiksing reaction ngayon. Yun nga no, nagbabala si Donald Trump na ayaw niya sa mga militaring junta. Ayun, nanggigigil si Pinoy Survivor sa mga sa kanya bumabatikos, diba? Dapat lang talaga ay magkaisa tayong mga Pilipino para mabago ang ating bansang Pilipinas. Maganda ang hangarin ni Pinoy Survivor at ni Colonel Mitran. Maraming salamat.